kaibahan ng factory worker sa caretaker. At para mapagpilian, especially para sa mga first timer na gustong magtrabaho, mag-apply dito sa tayo. Ano nga ba ang mas maganda? Factory worker o caretaker? Ano nga ba? So, pag-usapan natin dito. Uunahin natin ang kagandahan ng factory worker. Ano nga ba ang kagandahan ng factory worker? Ito po. Dati po kasi ako nagtatrabaho as factory worker. Ayan. Si-share ko ang kagandahan nito. Sa umaga, halimbawa, yung schedule mo, kasi may mga company na hindi nagko-close ng night. So, ibig sabihin 24 hours may naka-duty. Pero meron ding mga company na hanggang, halimbawa, 8 to 5 lang. So, walang night shift. So, day shift lang. So, pag-usapan natin kung anong shift ka. Halimbawa, day shift ka. So, ang pasok mo is 8 to 5 p.m. pag 8 hours. Okay? So, pagpasok mo ng 8, mag-shopan ka, mag-out ka ng, shopan is out, mag-out ka ng 5 p.m. Ayun. Ang kagandahan dito, dahil pag out mo, free ka na. Free mo nang gawin ang gusto mong gawin. Gusto kong pumunta sa RT Mart, gusto kong pumunta sa Carrefour, gusto kong pumunta sa park, gusto kong mag-ukay-ukay doon sa may nakita ko sa palengke or man na sa halimbawa if anong may isipan mo na gusto mong puntahan, gusto mong magpunta sa anumang lugar na gusto mo na pupuntahan mo yan. Bakit? Free ka na sa tapos na yung trabaho mo. Walang sino mang makikialam sa'yo pag tapos na yung trabaho mo. So, halimbawa, 8 hours kang nagtatrabaho. After your work, pag out mo, anything you want to do. Ayan, lahat ng gusto mong gawin, nagagawa mo. Ay, matulog na lang ako, uwi na lang ako sa bahay, matutulog na lang ako, pagod ako ngayon. Pero pag hindi ka naman pagod, may pera kang tala, gusto kong mamalingke, gusto kong mag-shopping muna. Ayan, di ba? Malaya. As in, malayang malaya. Kahit saan mo gustong pumunta. May rules po ang dorm. Ano po yung rules ng dorm? Madami po yan. Pinaka-importante na susundin mo is ang curfew. Curfew sa gabi. Bawal mag-ingay pag curfew na. At pag curfew na, kailangan nasa loob ka na ng bahay. So, kailangan nakauwi ka na galing sa gala. Halimbawa, yung curfew mo is 9:30. Kailangan before 9:30, nasa dorm ka na kasi baka masaraduhan ka. Merong mga dorm coordinator na mga stricto. Ano yun? Hindi ka bubuksan. Sa labas ka matutulog. Okay. Susunod lang. Walang magiging problema. Everything is fine. Masarap ang buhay. Okay? So, ayan. Basta ang gagawin mo lang ay, asikaso lang ang sarili mo. Lalo na pag malalaking company. Kung nagpasok ako dati sa malaking company, may free kayong, not free. Kasi babayaran mo yung dorm mo, babayaran mo yung transpo nyo pag nagbabas kayo papuntang, trabaho. Lalo na kung malayo yung dorm, doon sa factory pagtatrabahan mo. Kasi dati, malayo yung, dorm namin sa pinagtrabaho namin factory. So, may bus kami. So, nagbabayad kami ng bus monthly. So, pa doon yung sa aircon, nagbabayad din kami ng aircon. Siguro pag-usapan natin to later pag So ito, so kailangan, sana ba ako nun? So ang gagawin mo lang talaga is focus ka sa trabaho mo. After your work, you're very free. Makapapa-English. Tapos pag uwi mo, everything you want, matulog, gumala, maglaba, o ano man yung gagawin, magkuskus ng mga kuko mo, magpapaganda ng kuko, or mag-watch ng movie, lahat magagawa mo yan, ayon sa kagustuhan mo. Or pwede rin makipag-chit-chat sa mga friends mo na wala ding trabaho, na off to work din. Or punta tayo sa 7-Eleven, ayan, doon, di ba? Mag-hang out sa labas, lahat ng gusto mo nagagawa mo. Kaso nga lang, magastos! Magastos po talaga pag sa factory ka nagtatrabaho. Bakit? May freedom ka, anytime you can go outside. Gastos. Lalo na pag malapit ka sa lahat ng bilihan. Lalo na pag gamay mo na yung buong lugar na tinitirahan mo. Naku, hindi ka makakaipon kasi nangangati yung kamay natin. Gusto natin mag-shopping dito. Gusto natin tumikim ng ng masarap na pagkain dito. Ayan, paborito ko pa naman yung ng night chat. Tsaka ang chipay. Yan yung paborito ko noon. Lagi pag pag off to work, ayan, yung mga kinakain. Yan, di ba? So, ang asikasuhin mo lang yung sarili mo. Maglaba, maglinis ng bed mo, magayos ng bed mo, ganun lang. Wala kang ibang papakialaman. May tagaluto kayo pag malaking company. May tagaluto kayo. So, may pintang kayo from morning to evening. So, depende na lang siguro pag mga maliliit na mga
company na kayo mismo yung nagluluto, kayo nagbibili ng mga uulamin nyo, kayo nagluluto. Kasi pag mga big company na, mga 400 to 300, 400 workers, bawal na yun kayong mag-aagawan kayo, mag-aaway, baka maghahampasan pa kayo ng kaldero doon sa sa kusina, sa sobrang dami nyo, diba? So, pag mga big company, may na yun, may tagaluto na kayo. So, siguro sa mga small company yun, mga sariling kayo na mismo yung bumili. Pag may ilan na kayo, mga 10 lang kayo, pag family business yung napasukan nyo. Okay, yun, di ba? Napakinggan na natin yung kagandahan ng factory. And then yung sahod mo, automatically yun, papasok sa ATM mo. Kasi lahat ng factory dito, pag napunta ka na rito, meron kayong ATM na ibibigay ng company. Doon sa ATM na yun yung mga sahod mo. So, depende rin kasi yan yung sahuran. Merong every 5th of the month, merong every 10th of the month. So, magkaiba yung ng sahuran. Pero mostly, 5th of the month yung sahuran. Pag nasa, sa factory. Ayan. May naisip na tayo doon, no? May naisip na tayo about sa factory. Ang maganda pa dito sa factory, halimbawa, kasi ngayon medyo tumaas na yung sahod. I think 22, magti-23 na daw yung sahod next year. Hindi ko alam kung totoo kasi tagal ko nang walang trabaho. I mean, pataas siya na pataas every year. Kasi nung nagtrabaho ko, nasa 18,000 pa lang yung sahod ng basic salary ng OFW. Pero ngayon parang 22,000 na. I think, pero parang ganun, 22,000 na. So, diba, ang laki ng gap 4,000, samantala noon, 18,000 lang. And then, bukod pa dyan, yung mga overtime nyo. Depende rin kasi, yung magkaiba yung company. Yung dati, yung pinatatabangan ko is 2-2 kami. Ano yung 2-2? 2 days pasok, 2 days pahinga. Ang sarap ng buhay noon. 2 days pasok, 2 days pahinga, the whole month. So, ilang araw lang yung pasok mo, same pa rin sumasahod ka ng basic salary na 18,000. Yun nga lang, magastos talaga. Kasi ang dami mong off, ang dami mong maiisip na pwedeng galaan, kaya magastos. Ayan. Pero kung kung masinop ka, nakakaipon ka. Why? Kasi pag overtime, kasi dati yung overtime namin is, hindi siya hours ang kwenta. Dati yung overtime namin, halimbawa, 3-1, ano yung 3-1? 3 days ako magpapasok, 1 day shoshi. Shoshi is off. So, yung 2 days kasi yun yung basic na day na papasukan ko. So, yung sobrang isa, OT ko yun. Halimbawa, 12 hours yung pasok ko sa isang araw. Ang OT, magkano yung rate ng OT kasi iba ang rate ng OT. So, halimbawa, yung basic salary mo sa 1 day is 1,000. Ang OT ay iba po. Halimbawa, sabihin natin ang OT is 1,500. So, 1,500 yung daily mo. Hindi ko na kasi siya assure sa ngayon kasi hindi ako nagtatrabaho na ngayon. So, hindi ko ma-assure kung magkano yung OT. Kasi merong company po na by hours yung kwenta nila. Halimbawa, 150 per hour, 130 per hour, 140 per hour. Depende po yan sa company. Yung company na pasukan ko dati is, one day ang kwentahan, hindi hours. So, ibig sabihin, 2 days pasok, 12 hours, 12 hours, ang pangatlong araw OT na yan. So, kung mag for 1 ka, halimbawa, straight for 1 ka, ibig sabihin yung 2 days na yun ay OT yun. Ang ganda ng noon, ang ganda ng setup noong mga schedule namin noon about work. Kasi noon nakakaabot ako ng like 35,000 sa isang buwan ng NT dollar, pero hindi pa yung kaltas. 36,000. Pag matyaga ka, kasi ako doon, madrama kasi ako noon eh. Nagdadrama ako ng yung sakit ulo ko, ayaw kong pumasok. Ganon yung ko dati, lagi ako nagdadrama. Limpan, susang, hindi ko kayang magtrabaho ng 15 days. Kasi meron talaga, halimbawa pang maraming dawa, straight talaga yan, 15 days. Walang shoshi, walang off. So, yung 15 days na yun, magtatrabaho ka. So, marami yung OT doon sa loob ng 15 days na yun. So, marami kang pera, pero hindi ko kaya. Kasi yung assign ako noon sa chemical, payat ako noon, sobrang payat, 48 kilos lang ako noon kasi nasisinghot ko lagi yung chemical. Hindi ako tumataba kahit ilang piyentang yung kinakain ko dahil sa chemical. Doon kasi trabaho. Hindi ko kayang mag-straight. Pero sa mga kayang mag-straight works ng 15 days, marami ang pera diyan kasi marami kang OT. Ako madrama. Kaya ayun, umaabot na ako ng 35, 36. Pero malaki na rin po yan, yung 35, 36. Pero marami pa yung kaltas. Maraming kaltas. Kaya marami kang, may lending ka pa, may dorm ka pa, may aircon fee ka pa, may bus transportation ka pa. So, halimbawa, sabihin na natin sa 35 mo ang matira ay 20 na lang. Ayan. So, pero, pa rin, malaki pa rin yung 20. And then, ang kagandahan lang talaga is free ka. May freedom ka. Anything you want, as long as nagawa mo ang trabaho mo ng tama, ang sarap sa pakiramdam. Because you are free. Walang CCTV walang laging nakatutok na CCTV sa'yo. Unlike sa caretaker. Ang kagandahan sa caretaker ay lahat libre. Pagkain, aircon,
Wi-Fi. Kasi yung Wi-Fi, pag factory worker ka, ikaw mismo ang maghahanap ng pang Wi-Fi mo. Ikaw yung mag-provide ng pang sarili mo. So, sa factory worker, ikaw magbili ng sabon mo, pang labaw, shampoo, anything. Ikaw yung mag-provide para sa sarili mo. Iba sa caregiver, caretaker. Bakit? Libre lahat yan. So, siguro, depende nyo kung may mga among ano bang tawag nun? Ano bang tawag nun? Yung ayaw magbigay, ano pong tawag mo, nakalimutan ko. Depende na lang. Pero kung kadalasan naman talaga is libre ang shampoo, sabon, pagkain, kung ano meron sa loob ng bahay, di ba? Aircon, wifi, anything is libre. So yung sahod ng caretaker, caregiver na 18,000, hindi siya mababawasan. Bakit? Walang kaltas. Wala siyang kaltas, pero wala ring dagdag. Wala rin siyang dagdag. Kasi kahit 24 hours ka pang mag-duty sa doon sa alaga mo, fix po yung sahod mong 18,000. Depende na lang kung merong galanting amo. Bakit? Halimbawa, weekly, meron kang allowance na 1,000, 2,000, depende. Parang suntok sa buwan. Pero meron din siguro like in 100%, merong 20% na ganyan. Diba? Nakakabawi lang ang mga caregiver, caretaker pag Chinese New Year. Ano naman Chinese New Year? May mga hongpao. Like, may mga amo na galante. Magbibigay ng 20,000 na hongpao. Diba yung ganyan? Sa company kasi, as factory worker, hindi kalaki, meron din. Merong hindi, depende rin, merong hindi kalakihan, merong malaki, depende rin. Pero lahat ng benefits makukuha ng factory workers. Dito sa sa caregiver, yung sahod mo lang. Kung walang kaltas nga, pero fix na yun, 18,000. And then, pag mapunta ka pa sa matawag nun, stress, pagod, puyat, lahat yan. Pero titiisin mo kasi may lending. Ayan. So, parang, pag-iisipan mo na lang. Pag na-watch mo tong video na to, pag-iisipan mo kung alin yung pipiliin mo. Factory worker ba o caregiver, caretaker? Kasi parehas lang po yan ang requirements ng pag-apply sa agency sa Pinas. Walang pinagkaiba. Parehas lang nagbabayad ng placement fee, parehas lang need ang passport, UMID ID, and etc. etc. Parehas lang. So, pumili ka na lang kung alin yung maganda. Factory worker o caregiver, caretaker. Sabi nila, hindi ako matatanggap kasi pandak ako. Ako, pandak ako. Ito, mas lalo na ngayon, mas masaklap. Pandak na, mataba pa. I mean, before, maliit ako. 4'11". Yung ko talaga sa Pinas is 4'11". Ayan. Hindi nga ako umabot ng 5, di ba? Pero nakapasa ako. Yung ang agency na in-applyan ko dati is Grand Placement and General Services Agency. Nasa Pedro Hill yun. Doon ako natanggap. Kasi dati rin pag-apply ko, hindi lang isa yung in-applyan ko. Sobrang daming agency ang in-applyan ko. Ang topic na ito ay iibahin ko, ibang video about how to apply factory worker in Taiwan. Lang ako ng video ng para dito. Ano naman tawag doon? Matatanggap po kayo. Positive lang po dapat. Sabi nyo, hindi ako natatanggap kasi may height limit ang factory. Naku, ba't ako natanggap? So, may mga agency, may mga company dito na tumatanggap ng maliliit na katulad ko, doing mga pandak. So, pag-isipan nyo na kung alin yung maganda. Caregiver, caretaker, or factory worker. Parehas lang po sila ng placement fee. Parehas nagbabayad ng placement fee. Parehas ang requirements. Parehas nagme-medical. Parehas nagbabayad ng ticket sa plane. Parehas lang. So, pag-isipan nyo kung alin yung gusto nyo. Lalo na sa mga first-timer. Or doon naman sa mga ex-Taiwan na mga, pag-iisipan nyo kung alin yung mas gugustuhin nyo. Ayan na. Nandi-differentiate ko na po kung yung dalawang kaibahan sa, dito sa, pahabol po sa caretaker, caregiver. Pag nakapunta po kayo sa mabait na amo or malaya, maluwag, only yan, Facebook everyday. Ayan. Bakit ko nasabi? Marami pa akong friends sa Facebook ng mga caretaker, caregiver na only yan. Nagiging suki ko ba yung iba? Yan. Okay. So, pag-isipan nyo na kung yung a-applyan nyo papunta dito sa Taiwan. Thank you for watching. Sana po nakatulong ang video na to. Makatulong paano ang pipiliin mong trabaho
pag mag-a-apply papunta rito sa Taiwan. Pag nagustuhan niyo po yung video, please like the video and subscribe na rin po kasi marami po tayong pag-uusapan ibang about sa mga pag-a-apply, anything, etc. about Taiwan. Please subscribe na lang po and tap the bell para po updated kayo sa mga next na video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye-bye.